Ito naman mga paps, Dynapower NS40 ang size niya. Dito natin ikakabit sa Toyota Wigo. Yung lumang battery ni sir, 2020 pa niya nabili. Hindi pa naman daw sira yung battery pero gusto niyang palitan na kasi napansin niya 2020 pa daw pala niya nabili yung battery. So baka daw kasi magkaroon ng problema sa daan. Hindi naman daw po pwedeng itulak yung sasakyan kasi automatic daw po. Kaya ngayon, bibili na siya ng bagong battery. Yung Dynapower na brand, isa yan sa pwede nyong pagpilian na pinakamurang battery. Ang size nito NS40. Ang bentahan ko po nito dito sa akin sa shop ko, 3,000. Tapos may discount naman na 200 kaya 2,800 na lang siya nakuha nila sir. Pero iba-iba pa rin yung bentahan sa market. Depende po kasi sa nagtitinda ng battery. Para lang po meron kayong idea, 3,000 po ang benta ko ng Dynapower NS40 maintenance free. Tapos yung old battery nyo, itong pinaglumaan po pwede nyo rin siyang i-trade in. Ang value niya nasa 200 to 300 pesos. So sila sir hindi na muna nila ite-trade kasi buo pa naman daw yung battery. Gagamitin pa daw muna nila pang emergency sa ilaw ganon. Bibili lang sila ng 12 volts na ilaw o kaya electric pa na 12 volts. Madalas pa naman nawawalan ng kuryente ngayon kasi tag-init, sobrang maraming nasisirang mga transformer, nag-o-overheat yata. So balik tayo dito sa Dynapower battery. Ang warranty po nito 12 months. Pero kapag mga commercial use o kaya sa mga company service, 6 months lang po ang bigay ng warranty dyan. Yung lifespan naman na itong Dynapower na maintenance free, umaabot din siya ng 2 to 3 years. Depende naman kasi talaga yan sa paggamit ng sasakyan mga paps. Etong sasakyan nila sir na to madalang lang itong magamit, kaya palagay ko aabot din siya ng 2 years mahigit. Doon po sa mga nagbabuy and sell ng sasakyan po pwede nyo pong gamitin itong Dynapower. Mura lang naman, at least bago po yung battery ng ibinebenta nyo sasakyan, diba? Madami rin kasing nagbabuy and sell dito sa lugar namin mga paps. Itong Dynapower ang mabili, lalo na yung mga low maintenance yung tinutubigan. Madami kasi dito buy and sell ng mga truck ganon. So yun, kumuha sila sa akin ng mga bagong battery na Dynapower. Meron din mga paps NS40 na low maintenance, kaya lang hindi kasi advisable sa mga kotse yun, yung mga low maintenance na yan. Kaya ito na lang maintenance free. Ayan. Okay, nakikabit ko na mga paps. Higpitan ko na lang yan tapos kakabit ko yung lock. Kapag kasi low maintenance battery, kailangan mo pang i-monitor yung tubig niya, dadagdagan mo pa yun. Dito, hindi mo na kailangan i-monitor yung tubig kasi maintenance free na nga mga paps. So yung iba tinatanggal pa rin nila sticker niyan sa ibabaw, tsaka dinadagdagan nila ng tubig. Kapag may warranty pa yung battery nyo, bawal buksan yung battery mga paps. Kung may problema man yung battery, dalhin nyo lang po sa pinagbilan nyo para sila yung mag-check ng battery. May mga pan-check naman sila, pwede nyo naman din tingnan ng actual kung paano nila i-check yung battery. Para nang sa ganun, meron tayong peace of mind ba. At ipapaliwanag rin naman sa inyo kung ano yung problema ng battery. Basta wag lang po tayong makikipagtalo. Yung ba kasing customer mga paps, mga approach nila, sasabihin, yung battery yung binili ko sa'yo, kabilis malobat, sira agad. Kakabili ko lang wala pang 3 months. Yung iba sasabihin, patay na agad yung battery mo, kahina yata. May mga ganong customer kasi mga paps Pero may mga maiinom naman na customer. Sasabihin lang na, boss, pacheck nga muna yung battery kasi nalobat, ganon. So marami naman tayong ginagawang mga video content sa YouTube natin kung paano mag-check ng battery. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, puntahan mo lang doon, search mo Battery PH. Marami na akong ginagawang video content tungkol sa pag-check ng battery ng sasakyan. At sa mga subscriber ko naman sa YouTube, meron po akong Facebook page mga paps. Follow nyo na rin ako doon, Battery PH. Ngayon ito mga paps, check natin yung charging system ng sasakyan ni sir, kung nagkakarga ba, para maipakita rin natin kay sir. Itapakan nyo nga po, revolution nyo nga po. Okay, lakas nyo po. Nagcha-charge po yung yung alternator. Hindi nagcha-charge yung alternator niya. Dapat kasi dyan nagpo-40 na habang umaga. Tingnan nyo po yung alternator. Pero okay na may baterya. Yung alternator po niya, ito po. Hindi nagcha-charge.
Ito mga paps, isa sa dahilan kung bakit malolobat yung battery natin kasi hindi nagcha-charge yung alternator ng sasakyan. Kaya mainam din kapag bibili tayo ng battery, pacheck nyo na muna kaagad yung alternator para nang sa ganun maiwasan natin na malolobat yung battery habang bumibiyahe po tayo. So yun lang mga paps, sana nakatulong.